Hi! In this video ay pag-uusapan natin ang isang loan application na kung saan ay pwede daw tayo makapag-loan up to 25,000 pesos and 0% interest daw guys. And we can avail the loan, one ID lamang ang kailangan. So, kung interesado ka sa video ito ay keep on watching, mag-subscribe and mag-like na rin. Welcome and welcome back to my channel. For today's video ay pag-usapan natin ang isang application na kung saan ay pwede daw tayo makapag-loan up to 25,000 pesos. But before that guys, ay disclaimer muna. Ang video ito ay hindi po sponsored, hindi po ako isang agent at hindi po ako bayad and hindi po ako affiliate sa mga application or online lending application. I'm just sharing the application based on my experience. Alright guys, so yun na nga, pag-uusapan natin ng isang loan application and ito ang application na ito ay si Digido guys, okay? So medyo naririnig nyo na siguro si Digido pero for today's video ay mag-update lamang tayo kung paano mag-loan sa kanila and paano nga ba yung sabi nilang 0% interest or magkano nga ba yung mga kaltas sa loan? So si Digido Philippines guys ay managed by Digido Finance Corporation mismo and 0% interest pag first time na mag-loan po sa kanila and with one valid ID ay pwede ka nang makapag-apply sa kanila. Okay, so sabi dito is just one valid ID is all you need for applying loan, fast online approval for loyal clients. And a Filipino citizen, 21 to 70 years old, has valid ID and loan can be 1,000 to 10,000 pesos and for the repeating customer can loan up to 25,000 pesos and repayment term can be stretched up to 180 days. Sabi pa sa kanilang application guys is you can get our installment loan once you have already paid your first loan in full. Only repeat borrowers can avail our installment loan. Alright? So, syempre, download natin syempre yung kanilang application sa ating phone. Get natin yung mga information natin like ating personal information, ayan, IDs, and etc. So, titignan natin guys. Okay? So, download natin and then upon downloading guys, ay makikita natin dito agad-agad yung kanilang initial na loan amount, okay? So, up to 10,000. So, how much money do you need? 10,000. So, sabi dito is apply now. But before we go to the apply is, maglalagay tayo or ibibigyan natin ng isang active phone number kasi magbibigay sila ng PIN number and our PIN code, ganyan. Okay? So, sabi dito, agreement, ayan. Digido requires certain permission, ayan, accounts, location, manage calls, contact list, installed application. So, kailangan nating bigyan sila ng permission sa mga to guys, okay? So, if you're okay, ay agree natin guys, alright? And then, next thing is yung ating device location. So, i-access din nila yung ating device location. Hindi ko alam kung bakit, but yun ang kanilang requirements. Alright, and then, allow lang natin, and then, dito naman guys ang ating personal data or ating personal information. So, first thing first is kailangan nila ng valid ID. Valid ID guys ay ito po yung mga kailangan nila. Ayan, sa screenshot. Ayan, so, national ID, passport ID, driver's license, UMID, social or SSS ID, and then PIN ID. So, kailangan nila ng ID number, yung full name natin na nakaregister or nakalagay sa ating document, ayan, email address, and etc. Basta i-fill up na lang natin yung mga information in case na mag-a-apply po tayo. Alright? And then, next thing, or if you are done guys, ay next natin or check natin yung submit. Okay? So, under sa personal information guys, is kailangan nila or tatanungin nila kung saan natin gagamitin yung ating loan. Either special occasion, like birthday, ayan, or daily allowance, or pang tuition man yan, or meron dito yung pagpipilian guys. So, makita nila lang sa screenshot. So, hindi naman sila straight kung saan natin ilalagay. Syempre, kasi tayo naman na maglo-loan, okay? So, pipilihin natin yun guys, and then, next natin, or click natin yung next, okay? So, sa current address naman is either rented or permanent address, ilalagay na lang po natin dyan, and then next natin. So, sa next step naman is yung employment details. Ayan, kung unemployment or unemployed ba tayo or
unemployed, ganyan. So, ilalagay na lang natin yun, guys. Kay Digito, guys, ay pwede natin makuha yung loan amount or yung loan natin via bank, or pwede naman tayong gumamit sa kanilang GCash or Lazada e-wallet. So, yun lang po, guys, ang pwede sa kanila. So, lagyan natin yung information natin and then next natin. So, upon submitting, guys, or upon clicking next step is yung ID naman natin. So, picturean natin yung ID natin, either front or back and front, ganyan, and then isasubmit na natin sa kanila. So, pag nasubmit na, guys, ay pansin nyo sa screenshot na vine-verify pa nila or ini-screen pa nila or chine-check nila yung mga information natin kung approve ba tayo or okay ba yung mga information natin, and ipapakita na nila yung magkano yung ating pwedeng makuha sa kanila. So, in a few minutes, guys, or hindi naman masyadong matagal ang verification nila, ay magpapakita na, ayan yung screenshot, guys. So, ang first loan or ang first na approved loan sa Digito is 1,000 pesos. Ayan. So, makikita niyo sa screenshot, guys, na ang loanable or ang loan dito is 1,000, and meron silang first minimum payment amount of 224, and then full payment or yung amount natin na ni-loan, and then yung minimum payment amount is 224, and then 150 na processing fee. Sa Digito, guys, ay meron silang 1.6% na daily na ina-add sa ating loan or 16 pesos. So, kung pansin nyo, guys, dyan sa my loan is 1,000 times 1.6 daily is equal to 1,224. Pero kunyari, pag niloan nyo ngayon at binayaran nyo bukas is mas maliit po yung naidagdag kasi 16 pesos lang. Parang 1,016 pesos, ganyan. Pag kinabukasan nyo or kunyari ngayon niloan nyo tapos bukas ay babayaran nyo na. Ayun, ganun, guys, yung kanila. Medyo mabigat nga lang sa bulsa yung 16 pesos na daily. Kumbaga, bayaran nyo ng 1 month or 21 days, 14 days ay yung, kunyari, 14 days or 7 days times 16 ay yun po ang idadagdag dun sa 1,000 pesos po natin. Kunyari, hindi natin mabayaran yung loan natin sa kanila within the days na due date natin, ay yun lang po yung interest ang babayaran natin. So, yun yung nilalagay dito sila sa may pay part. So, makikita din sa screenshot, ayan, pay part. Kunyari, pag gusto nyong i-extend, ayan, kung wala kang pambayad, yun po yung babayaran nyo. Pero hindi po ibig sabihin na magbabawas po dun sa loan nyo. Bali, yung binayaran lang po is yung interest or yung added na everyday daily rate nila. Ayan. So, ganun po ang pagkakaintindi ko kay Digito, guys. Pero comment down below kung meron ba kayong mas maliwanag na pagkakaintindi kay Digito, and meron ba kayong ibang experience kay Digito. Please comment down below, guys. So, ayun, guys, ang aking review or aking video about kay Digito for today. And I hope na clear naman ang pagkaka-explain or mga step-step on how to process loan kay Digito. Thank you for watching, guys. And if you wanna know more about sa mga loan application and reviews, ay andyan po yung link dyan sa taas, guys. You can click and magpo-proceed po kayo sa mga ibang reviews ko, guys, mga negative and positive sa mga ibang loan application, and for sure ay may matutunan po kayo. Thank you for watching, and please like and subscribe. Gumagawa po ako ng videos every Wednesday, Friday, and Sunday. Thank you. Have a good one.